Are you ready for the Word of God? Okay, hello din sa online, lahat na sa online. But anyway, let's go to the Word of God. Magandang ating sharing time for this time. Let's see, mga kapatid, no? Maganda yung, actually, kagabi, minimeditate ko yung, alam niyo, song to actually, title ng song ni Nicole Molen, no? So, gusto nyo i-research sa YouTube, magandang song yan, The God Who Sees, no? Pero, ang titingnan natin sa umagang ito, sabi ko, I'm always sharing, kung lagi nyo naman napapangin si Pastor Cha, no? Sabi niya, certainty of good things and great things will come in our lives, tama ba? Ay, wala pala akong kausap. Tama ba, bro? Oh, I say amen. Di ba? Certain tayo dyan, parating yung magagandang bagay na pangako ng Diyos. Yung future natin, secured. I say amen. Pero dapat makita natin, mga kapatid, the same God na kasama mo dun sa height ng buhay mo is the same God na kasama mo sa valley o sa lowest point ng buhay mo. Tama ba? Actually, sa lowest point, dun mo siya talaga mas makikilala. Tama, mga kapatid. At sometimes, mga kapatid, kung gaano kalalim, kababa, I say amen. Ang pinanggalingan mo, tandaan mo, mga kapatid, at ba't doon mo nakilala ang Diyos, sigurado ako, mas mataas ang itataas sa iyo ng Panginoon. Tama ba? So let's talk about this, no? The God who sees, no? Ang Diyos na nakakakita, no? Ng lahat ng bagay. Okay. Tingnan natin, mga kapatid. Okay. Let's see. Ayan. Okay, let's say yung ating next slide, mga kapatid, no? Hebrew 4:14, ating key verse. O Genesis kagad, O sige, mamaya na yan. Genesis agad, ano? Pero may Hebrew pa rito. Slide 1. Okay. Wala talaga? Okay. Isa pa. Wala talaga. O sige. Hebrew 4:13. Kung meron na lang kayong Bible dyan, gusto mo nang basahin. Sabi niya, nothing in all creation is hidden from God or from God's sight. Sabi niya, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him. Sabi niya, to whom we must give account. Ayan. Napaganda mga sa Hebrew. Very clear, mga kapatid, dineclare, walang nalilingid sa Diyos. I say amen. Lahat nakikita niya. Speaks of His omniscience, yes. Pero makita natin, mga kapatid, ibig sabihin, kaya nga, ang ganda nung sa Hebrew lahat daw ng bagay nakikita ng Diyos, ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit walang nakakita sa'yo, ang Diyos laging nakikita ka. Sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga may word na account ba? O kaya, mga kapatid, kahit na hindi mo alam na ibang tao may ginagawa para sa'yo, ayos lang. Bakit? Nakikita niya. Kahit ano yan, mga kapatid, mabuti, masama, it doesn't matter. Nakikita ng Diyos. Tama ba? Kaya nga ito, mga kapatid, yung truth na ito, mga kapatid, magbibigay sa atin ng kalayaan, really, mga kapatid, mabuhay na may kapayapaan. Kasi nakikita naman ng Diyos lahat ng bagay. I say amen. Ano ngayon, mga kapatid, kung walang nag-a-acknowledge sa ginagawa mo, nakikita niya. Mas maganda nga yun, hindi kayo na-acknowledge ng tao Bakit? Ang Diyos mag-a-acknowledge sa'yo. Di ba sabi niya, pag ikaw ay may ginawa o may binigay, huwag mo ipaalam, di ba? Pag binigay ng kanan, huwag paalam ng kaliwa. Kasi hayaan mo ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng reward. O mas maganda naman yun talaga pag ang Diyos magbibigay ng reward. Kasi ang Diyos nakakita ng lahat. Amen ba, mga kapatid? O sige, sabi nga dito, ibig sabihin, mga kapatid, no? If you can see, no? Sa lahat sa ating buhay, nakikita ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, kilala ng Diyos yan, mga kapatid. O ngayon nga, alam niya nga yung iniisip mo Diba? Alam lahat ng Diyos Kaya makita natin kung gaano kalawak, no? Ang karunungan ng Panginoon. Okay. Sige, basahin na nga natin itong Genesis. Okay. Actually, yung term, mga kapatid, the God who sees, dito yan sa Genesis chapter 16:13. Sabi niya, she gave this name to the Lord who spoke to her. Sabi niya, you are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. Mga kapatid, ang nagsalita nito, kung alam niyo lang, si Hagar. Kilala niyo si Hagar? Okay. Si Hagar, mga kapatid, siya yung alipin o yung servant ni Sarai na pinasiping kay Abraham. Abram pa lang siya noon actually, hindi pa Abraham. Abram, okay? Nung medyo matagal na, sabi niya, sipingin mo na lang tong okay, ang aking servant so that you will have your offspring. Kaya nga, nabuntis si Hagar. Kaya alam natin yung story ng mga kapatid. Siyempre, nabuntis na si Hagar. Siyempre, lahat ng attention will be sa kanya. Okay? So, nagkaroon ng, siyempre, tuwa si Abraham, magkakaanak na siya Siyempre, no? In that sense. So, ibig sabihin, medyo nagkaroon ng, medyo jumeli-jelly to si di ba? Si Sarai. Kung tutusin, kasalanan naman niya. Di ba? Siya naman ang
Di ba? O, may ganon. Pero ang nangyari kasi, mga kapatid, dahil sa nangyari, siyempre, yung kanyang master na si Sarai, naging malupit kay Hagar on that time, based on the word of God. Kaya ang ginawa ni Hagar, umalis siya nang walang paalam. Okay? Ngayon, napunta si Hagar, siyempre sa desert, nahirapan siya, ganyan-ganyan. So, actually, ang contest ito, mga kapatid, dun sa time na sa tingin mo, nag-iisa ka, wala kang kasama, amen? Ang Diyos ang nakakakita. Yun ang context yan, mga kapatid. I say amen. Kaya makita, mga kapatid, actually yung word na the God who sees there, ang ginamit dyan is the word El Roy. Okay? El Roy. Ang ibig sabihin yan, the God who sees you. Okay? Ang Diyos ang nakakita sa iyo. Okay? At sabi dyan, mga kapatid, pinapakita dyan na God who sees everything. Ano yon, mga kapatid? Yung ating mga deepest distress. Hindi naman katabi mo, parang hindi naman stress. Naiinitan lang. I say amen. Di ba? I say amen. Lahat naman tayo naranasan yan, mga kapatid. Diba? Yung tipong wala ka nang pupuntahan. I say amen. Ako na lang yatang nag-iisa, Lord. Tama? Pero tandaan mo, nakikita ka niya. Ang totoo, mga kapatid, this morning, I will say, ayan si Rafa. Welcome, Rafa. Tama yung time, ha? Ayan, welcome. Okay? Sabi nga, mga kapatid, di ba? Darating si MC pala. Hindi, joke lang. Nakikita ng Panginoon. Diba? Kaya ang gandang encouragement sa atin ngayon. I'm sure, mga kapatid, maybe I'm speaking right now sa iyo, may pinagdadaanan ka ngayon. Tama ba? Hindi ko alam pero alam ng Panginoon, nakikita niya Tama ba? Pero sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, mga kapatid, o kinaharap mo ngayon, nandyan ang Panginoon. I say amen. Ba? Sino nakakilala kay Ninoy Aquino? O kausapin ko lang yung mga dito. Ninoy Aquino. Di ba? Si Ninoy Aquino, meron siyang sikat na nung siya'y namatay. Ano yun? Ninoy, hindi ka nag-iisa. Di ba nasa t-shirt pa yun dati? Mga 1986 yan, 80s, ganyan, something. Hindi ka nag-iisa. Tandaan, mga kapatid, yun ang declaration sa iyo ng Diyos ngayon. Kailanman hindi ka na mag-iisa. Yun ang maganda pag nasa Panginoon ka. Sabi niya, the Spirit of the Lord, mga kapatid, is with you forever. Tama ba? Kaya ganito, mga kapatid, makinig ka. Iwan ka man, nino man, hindi ka nag-iisa. Kumonti lang amen. Totoo yung mga kapatid, si Lord laging nandyan, I say amen. Lagi kang kasama, lagi siyang kasama. Hindi ka mag-iisa. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, this context ng God who sees you, even in the midst of your loneliness, mga kapatid, pain, tandaan mo, ang Diyos laging nandyan. God is encouraging you today. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Kaya even yung Psalms 23, napaganda ng Psalms 23, tama ba? Pero pinakita ng Panginoon, merong valley of shadow of death. Even though I walk in the valley of the shadow of death. May valley talaga May mababa talaga, may lowest point talaga ang buhay, mga kapatid. Baka dumating pa sa point, parang, alam mo yun? Parang pauwi ka na dapat Uy, pero hindi ka pa umuwi Tama ba? Bakit kaya? Kasi nga kasama mo ang Panginoon, sabi doon, I will fear no evil, sabi niya, because the Lord is with me. Tama ba, mga kapatid? I say amen. Glory to God, no? Kaya sabi ko, mahalaga makita natin yung security natin that we have sa Panginoon. Natuloy natin, mga kapatid. Okay. Okay? Next slide nga natin dito, mga kapatid, kung yan. Okay? Okay. Sige, i-forward na natin to, bro. Ayan. Sabi niya sa Psalms 139. So we have to see this. Sabi ng Bible, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Now, tingnan niyo mga verse na to. Ano daw? Bago ba daw tayo mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating nanay, mga kapatid, yung mata ng Diyos nakatutok na sa iyo. Tama ba? Actually, yung verses to pinapakita sa atin na ang Diyos laging nakatingin yan. Saan? Sa mga nagdadalang tao. Bakit? May binabantayan siya. Ano yun? Yung dala-dala. I say amen. Tama ba? Kaya lahat ng dala-dala, mga kapatid, mahalaga. Ulitin ko nga, lahat ng dinadala, mahalaga.
Kaya nga si Hagar, mga kapatid, nung panahon na distress siya, kinausap siya ng Panginoon, pinagpala yung daladala niya. Di ba? Basahin niyo doon sa Genesis. Pinagpala, sabi niya, yung daladala mo will be a mighty nation. Gagawin ko ring bansa yan. Sa tutusin, wala naman sa covenant yun. Di ba? Pero pinagpala pa rin ng Diyos eh. Bakit? Kasi nga biyaya ang Diyos eh. Hindi mo pwedeng sabihin hanggang dito lang ha, pagpapalain ng Diyos ha. Sino may sabi sa'yo? Pagpapalain niya kung sino gusto niyang pagpalain. Okay, say amen? Ulitin ko, pagpapalain niya yung gusto niyang pagpalain. Tama ba mga kapatid? So you have to see it mga kapatid. Ibig sabihin, tinan mo mga kapatid, nung simula pa lang, ang Diyos nakatingin na sa'yo. Hanggang ngayon, binabantayan tayo ng Panginoon. Oh. Meron ba dito, meron akong kilala, hindi ko na sabihin. Di ba? Bino mo, dapat di ka daw bubuuin eh. Di ba? Huwag natin buuin yan. Dagdag lang yung pakakainin eh. Di ba? Ta? Pero nabuo eh. Bakit? May plano siya eh. Yung iba nga, 7 buwan, lumabas na eh. Nagmamadali, gusto nang lumabas eh. Present, di ba? Pero binuhay ng Diyos eh. Bakit? May plano siya eh. Tama ba? Kasi nga nagbabantay siya sa lahat. Ikaw, binabantayan tayo ng Panginoon. I say amen. Kaya wala kang dapat ikatakot sa buhay na ito. Ulitin ko, wala kang dapat ikatakot sa buhay na ito. Bakit? May nagbabantay sa'yo. I say amen. Sabi ba nga sa verse, ang nagbabantay daw sa atin, hindi natutulog eh. Di ba sabi? Hindi siya natutulog eh. Ang tindi ng bantay natin, 24/7 eh. I say amen. I say amen. Tama ba? O kaya ang kita mo, yung nangyayari sa Middle East, kung hindi mo kilala ang Diyos, baka matakot ka talaga dyan. O baka naman magkagera na paano tayo? Anong paano tayo? Kasama natin ang Diyos. Eh kung yung mangyayari doon, magkakaroon ng shift. Kung iaalaw ng Diyos yon para mabago ang shift, ano yon? Na ang tutok, wala na sa Middle East, nandito na sa, I say amen. Tama ba? Eh kung yan ay kamay ng Diyos, para iangat yung bansa natin. Tama, di kita niniwala. Eh kung iangat ang Pilipinas, hindi mo masasabi. Kaya nakakaisipagkilala mo ang Panginoon. Tama ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Grabe, no? Okay, so we have to see this, mga kapatid, no? Kaya nga sabi dito, mga kapatid, no? Ang ganda nito eh. Kaya nga lahat daw, tinan mo, sabi niya, all the days ordained for me were written in your book. Kaya kung titignan natin yung verse ito, mga kapatid, ang Diyos nagbabantay sa'yo. Alam mo bakit? Kasi nga ang buhay mo at buhay ko, sinulat niya na eh. Nakasulat na lahat sa libro niya ang buhay mo. Sa tingin mo, aksidenteng nakaupo ka ngayon dito? Hindi. Ulitin ko. Sa tingin mo, aksidenteng nandito ka? Hindi. Gusto niya nandito ka. Bakit? Para sabihin sa'yo, may plano ako sa'yo, anak. Alam mo ba yung nararamdaman mo ngayon? Hindi mo man sabihin sa akin, but I can discern. As if you are empty. Pero you are not empty. You are feeling empty. But you are not empty kasi you have Christ in you. Pero yung feeling of emptiness, anong bakit? Kasi you are not in your purpose. Hindi mo pa nilalakaran yung dapat mong lakaran. Okay, ginagawa ng Diyos, sinatanggal niya yung pakiramdam. Bakit? Ang totoong fulfillment sa paglakad sa purpose ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya nga sa Panginoon, walang aksidente, mga kapatid. Nakasulat eh. Alam ni Lord, magpapaypay ka ngayon. Alam, tira mo. Alam niya. Dito ka magsisimba ngayon. Alam niya. I say amen. Tama ba? Yung katabi niya, alam niya din yung katabi mo eh. Tiyan mo yung katabi mo. Hindi siya nagkamali. Yan talaga katabi mo. Alam niya. O baka naman kumakanta ka pa, dito ba? O dito ba? Baka kumakanta ka pang ganyan ha? Dito ba? Hindi, dito nga. I say amen. You have to decide, dito nga, Panginoon. Sela, baka nga may dito ba? Dito nga. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. I say,
Okay. Kaya mga kapatid, no, tingnan mo, nung nakita ko tong verse ito, very powerful. Kaya nga, pag titingnan ko ang buhay ko, alam ko lahat nakasulat na eh. Tama? Ganito, pag may gusto kong mangyari, hindi nangyari, hindi kasama sa plano. Tama? May gusto kong ganda-ganda mangyayari, hindi nangyari, hindi kasama sa plano. Mas maganda yung plano ng Diyos. Dapat ganitong panahon, ganito na. Eh, hindi nga nangyari. Hindi kasama sa plano. Amen ba? Tuloy natin. Next slide. Tignan mo, ibig sabihin mga kapatid, okay, Isaiah. Sabi niya, why do you say Jacob and complain Israel? Sabi niya, my way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God. Okay. Para ibang verse mga pinaglalagay nyo dyan. Para ibang verse yata yung nilagay nyo dyan. Anyway, the Lord is good. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, that God is aware, sabi niya, of our personal suffering, and it's not just, He is not distant or abstract entity. So, ibig sabihin, based on yung sinasabi ko mga kapatid kay Hagar, pinakita ng Diyos na hindi siya malayo. Tama ba mga kapatid? Malapit ang Diyos. I say amen. Tama ba? Hindi mo kailangan sumigaw mga kapatid. Even yung bulong ng puso mo naririnig ng Panginoon. Tama ba? Ako, natutuwa ako sa mga kapatid namin Koreano. Nakita ng mga Koreano, no? Mga Christian. Pag nanalangin nyo, ang lupit. Di ba, no? Sumisigaw yun eh. Pag nanalangin sila eh. Kasi ganun yung kanilang culture eh. Galing sila sa Buddhism. Talagang pag nanalangin. Mga ganun sila eh. Para inisip ko, ganito yan eh. Kung ang Diyos malapit sa'yo, ba't mo kailangan sumigaw? Sa tingin mo bro, Ren, kung malapit lang sa'yo ang Diyos, kailangan mo sumigaw? Hindi. Bulong ng puso mo, rinig niya eh. Ganon siya kalapit eh. Sisigaw ka pag malayo, hello Lord, Lord, Lord. Hindi malapit ang Diyos. Tama ba mga kapatid? Yun yung kay Hagar. Kaya pinapakita ko mga kapatid, nung minimedit ko si Hagar, ang tindi ng biyaya ng Diyos eh. Yung hindi mo inaasahan, hindi kasama sa covenant, hindi, nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. O sige mga kapatid, isa pang nabasa ko, kilala nyo si Leah? Si Leah. Sa Longgan, eh? Hindi, Lian yan eh. Si Leah sa Bible. Sino si Leah, Mi? Yes, unang asawa ni Jacob. Dalawa asawa niya, no? Si Jacob tsaka si Rachel. Pero si Rachel talagang gusto ni Jacob. Ang story ganito, no? Mineditate ko eh. Bago niya mapangasawa si Rachel, kailangan niya mag-serve for 7 years. Ganon dati. Antindi. Kung manliligaw ka, Vincent, buti na lang, hindi tayo nabuhay doon. Biro mo, 7 taon ka maglilingkod kay Mami Rose bago mapakasalan si Josemel. Ganon dati, 7 taon ka mag-serve para makuha mo to. 7 taon ang serve si Jacob eh. Kasi gusto niya si Rachel eh. Kaya lang ito na, after 7 years, kasalan na, tuwan-tuwa na si Jacob. Kaya lang sabi sa inyo mga kapatid, huwag kayo iinom. Nalasing si Jacob eh. Eh ang binigay, hindi si Rachel, si Leah ang binigay sa kanya. So may nangyari sa kanya, in short, nagulat siya pag, ay, iba yung nakasama niya, di ba? Bakit ikaw, di ba? Eh kaya lang yun eh, na-consummate na yun eh. Eh sabi naman nung nilaban, hindi kasi may culture kami, bago yung bunso, dapat yung panganay muna. O paano eh, gusto ko si Rachel. O di 7 taon uli. Buri mo, 14 years yun bro. Ang tindi nun. Pag-ibig eh. Di ba? Sige na nga. Ang tindi. Pero ito nangyari kay Leah. Alam nangyari kay Leah? Kasi alam niya hindi siya mahal ni Jacob. Lagi niyang kinukuha yung pabor at pagmamahal ni Jacob. Kaya lahat ng anak niya, yung unang mga anak niya, puro out of sorrow niya eh. Hindi ako pinapansin ng ganyan. Puro ganyan. Pero may nangyaring breakthrough kay Leah. Ano yun? Nung pinanganak si Judah. Nung pinanganak si Judah. Sino ba si Judah? Si Judah, ang ibig sabihin ng Judah, praise. Ano ibig sabihin? Nawala na yung focus kay Jacob. Napunta na sa Panginoon, Lord, salamat, may anak ako. Ano nangyari, mga kapatid? Basahin yung istorya ni Leah. Nagpasalamat siya, mga kapatid, lahat ng mga sunod na anak niya, magaganda na ang pangalan. At ang malupit, mga kapatid, doon nang galing si Jesus Christ, kay Judah. Hindi kay Rachel, kay Leah. Ulitin ko nga. Yung lahi ni Jesus Christ, hindi nanggaling kay Rachel, kay Leah, kay Judah. Anong point ko? That's the grace of God.
Yung akala mong disqualified, hindi pwede. Doon ang pagpapala ng Diyos. Tingnan mo yung katabi yung mga kapatid. Huwag mong meminusin yan. Bakit? May biyaya ng Diyos yan. I say amen. Tama ba? Sino masabing walang mararating yan? Maghintay-hintay ka lang? Ang sipag maglakad yan, sigurado malayo mararating yan. Why say amen? Tama ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kasi may Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, mga kapatid. O makinig ka sa akin, mga kapatid, hindi ko alam kung anong laman ng puso mo. Hindi ko alam anong pinagdadaanan mo, pero siya alam niya. Nakikita ko, anak. Alam ko yung bawat luhang pinatak mo. Alam ko. Nandoon siya. Maganda mga kapatid, may pagtugon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya napakaganda yan mga kapatid, if you can see that God, He sees everything. Sabi ko nga, even us mga kapatid, lahat tayo I see mga kapatid yung ating lahat, no? Yung ating mga ginagawa dito ngayon. Bago kasi lahat eh. Siyempre, ganun talaga eh. Nasanay tayo doon. Ang tawag natin doon sa dating lugar natin, church natin sa Marigold, comfort natin yun, di ba, Mi? Comfort natin yun kasi nakaset up na doon lahat eh. Biro mo, pupunta ka na lang doon, oh. Tapos aalis ka na lang, oh. Ang sarap-sarap talaga noon eh. Comfort yun. Kaya lang ayaw ng Diyos ng comfort eh. Ayaw niya. Tama ba? So ang gagawin ng Diyos, aalisin ka dyan. Bakit? Kasi may preparation for higher things, greater things. So ibig sabihin yung nangyayari sa atin ganito dito mga kapatid, yung alam mo, kung dito, parang discomfort talaga eh. Pero kasama sa proseso ng Diyos eh. Kasi gusto niya ng growth eh. Ulitin ko, gusto niya ng growth eh. Sa bawat isa eh. Kahit sa ating mga dito lahat, gusto niya ng growth eh. Eh bakit? Siyempre, pag nandun ka na ma-appreciate mo yun, nilagay ka ng Panginoon doon. Nandito ka nang galing. Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon, no? Salute mga kapatid, lahat ng ating kapatid. Lahat, nakita ko yung inyong mga work, no? Pagligpit, everything. Believe me, nakikita ng Diyos. Ha? Lagi yung isipin yan. Maaring hindi kayo namin mabigyan ng affirmation, it's okay. Pero God sees it eh. Ang tao, we can fail eh. Pero si Lord, hindi. He sees everything. Kaya ang laging sinasabi, lagi isipin, lahat ng ginagawa natin, hindi lang sa ministry, pero sa buhay natin, lahat naman ito para sa Kanya. Kung lahat ito para sa Kanya, then let Him. Siya ang mag-reward sa atin. Tama ba? Basta ang focus na, I'm doing it for you. And not for, hindi naman sa inyo eh. I'm doing it for the Lord eh. Si Lord ang nakakakita ng lahat ng bagay. Si Lord ang magre-reward at magpapala ng ginagawa natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay, siguro tatama na ito. Next time. Ayan, parang iba talaga to. Saan nyo nakuha ito? Mga ibang verse to Ibang verse yata to. Parang wala yan. Iba yan. No? Gusto ko sana explain, kaya hindi ko yan nilagay eh. Pero pwede ko naman explain. Gusto niyo explain ko yan. Pwede ko naman explain. Kaya hindi kasi naka-align dito sa akin. Baka naiba yung napasa ko sa kanya. But anyway, baka ibang mensahe yan. Baka ano yan. Asan mo si Marga? Marga, asan ka? Pang Holy Week yata yung nabigay ko sa inyo. No? Okay, dito na lang sa ako. Sige. Si David, let's go to the story of David. Okay. Si David, same thing. Sa 1 Samuel 16 verse 7, sabi doon, God sees the heart. God sees the heart. Doon pinakita ng Panginoon kung paano siya tumitingin sa bawat tao. Ang tinitingnan niya, yung puso. Puso. Tama ba? So, ibig sabihin, even in the life ni David, mapatitandaan natin, ang buhay ni David, hindi naman laging glory. Maraming pinagdaanan si David. Tingnan niyo mga kapatid, even yung time, nung siya ay inanoint ni Samuel. Siyempre, sabi ni Samuel, pupunta siya kay Jesse. I-anoint siya ng bagong hari. So therefore, si Jesse, alam naman niya, sa mga anak niya eh. Pero hindi tinawag si David Tinawag ba siya? Hindi. Pinarade ka lahat? Hindi. So ibig sabihin, on that time pa lang, biri mo mga kapatid, di ba masakit yan? Tatay mo na yun eh. Pero hindi ka in-assess na pwede kang hari. Hindi siya tinawag eh.
Ang tinawag niya lang yung mga anak niya nakasundalo. Kasi yung forma parang hari nga naman. Matangkad. Haring-hari. Tama ba? Pero sabi ng Diyos, anak, ang mahalaga sa Panginoon, hindi yung appearance, pero yung puso. Ano yung puso? Yung totoong ikaw. Yung inner man. Ang mahalaga sa Panginoon. I say amen. O, ano sabi ni Samuel? Meron pa bang ikaw anak? Ay, meron pa pala. Kamot pa siya. May isa pa. Sa pastulan, pakitawag. Boy, tinawag eh. Ba't tinawag? Ang layo pa. Oo. Sabi pa nga, ang ano pa ng itsura daw eh. Hindi pa naghilamos si David eh. Galing pastulan eh. Pero sabi ng Panginoon, yan yun. I-anoint mo siya. Siya yung hari. Saan daw galing? Sa pastulan eh. So, ibig sabihin, tinan mo Revelation mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa puso natin, hindi soldier. Shepherd. Ulitin ko nga. Ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid, hindi pastol ang puso. Yun ang ina-anoint niyang as king. Amen. Tinan mo yung katabi mo, mga kapatid. Yan yung katabi mo. Yan. Sila yan, mga kapatid. May David yan sa puso. Kaya nandito. Amen ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Natapos ba doon? Hindi. Si King Saul, alam mo, close siya kay King Saul? Nag-serve siya doon, nag-harp player siya eh. Diba? Sabi pa nga ni King Saul, sige, una, supportahan kita. Pero later on, nangyari? Sinibat eh. Diba sa storya? Sinibat ni King Saul si David eh. Bakit? Nagkaroon siya ng envy. Bakit? Sumisikat si David eh. Lahat ng gawin ni David, pinagpapala. Tama ba? Kasi nga may Diyos na nakakakita eh. Tama ba? Tinan mo yung mga word sa Psalm. Sabi niya, my rock, the rock of my salvation. Doon na siya kumakapit eh. I say amen. Tama ba mga kapatid? Hallelujah. Palapakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Okay. Kaya mga kapatid, sinasabi ko dito mga kapatid, look at this. No? Ang point ko is this the lowest point of your life can be the launching pad for greater glory. Ibig sabihin, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, saan tas ang buhay mo, I don't know. Sa aspeto, hindi ko alam. Pero kung i-feeling mo na doon ka sa lowest point, kapit ka. Bakit? Launching pad yan. Hindi hayaan ng Diyos dyan ka sa ilalim. Hindi. Minsan nga kaya ka pinasadsad para makita mo na siya ang kailangan mo. Kasi minsan pag meron ka lagi, ang angas-angas mo eh. Di ba? Pag may mabubunot ka pa. Ayan ba? Ayan ba? Paano pag wala ka mabunot? So, minsan hinahaya ng Diyos na wala ka mabunot eh. Para makita mo na siya ang kailangan mo. Why? Say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Ganyan mga kapatid. Sige, makinig kayo sa akin. Sabi ni Lord Jesus Christ you can gain everything in this world. Tama ba? Yung riches ng mundo, pwede mo naman makuha yan. Sabi ni Lord Pero kung mapuperfect yung soul mo, walang halaga yun So ang ibig sabihin, importante is your soul. Soul speaks of your inner man, your true self. Tama ba? So kaya dito tayo nag-grow para yung inner man mo, yan ang mag-grow. Yan ang mag-prosper. At kung ano may magigain mo, plus na lang yan Plus na lang. Say amen. Sige. Alam ko naman lahat kayo pagpapalain Kita mo lakas ng amen? Totoo naman lahat ay pagpapalain. Pero ang context, ang kanyang priority is your inner man. Inner man. Inner man. Inner man. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Mag-prosper yung totoong ikaw. Alam mo bakit? Kasi pag nauna yung mentality, yung mind, everything will follow. Kahit wala kang pera, dito, okay lang. Dito, mayaman ka Ulitin ko. Ito, walang laman, okay lang. Ito, maraming laman. I say amen. Kaya nga tinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid, totoo lang, wala talaga magugutom Bakit? Lahat may ability to produce wealth. Lahat may ability. You have to look lang and to see ano yung ability mo to produce wealth for the glory of God. I say amen. Sige, taas ang kamay lahat ng negosyante. Taas ang kamay. You are on the right path. Ginagamit nyo yan for the glory of God. Yes,
Ginagamit mo yan. Pero I say to you, mga kapatid, kaya ka naging negosyante, pagpapalain ng Diyos, hindi lang para maging komportable ka, but for kingdom advance. Para sa kariyan ng Diyos. I say amen. Kaya magtanong ka, Lord, bakit ang dami-dami? Meron ba dito? I say amen. Alam ko meron dito. Nagtatanong ka ba, Lord, ang dami-dami ha. Wala akong mabaglagyan ha. Wala pala. Ulitin ko, meron ba dito? Lord, ang dami-dami ha. Wala akong mapaglagyan ha. Ha? I say amen. O sabi ng Panginoon, ngayon alam mo na dapat mong ilagay yan. Ilagay mo na. Tama ba? Tinan mo, naalala mo, ito pa istorya mga kapatid. Si Elisha, naalala nyo may widow? Di ba? May problema sa pera. May pera yun eh, may problema sa pera, daming utang eh. Humingi siya ng advice sa man of God. Sabi nga, marami akong problema, dapat bayaran. Anong advice mo? Tinan mo ha, ang sagot ng man of God. Hindi sinabi ng man of God, pag-pray ka, pag-gising mo ng umaga, pagbukas mo ng cabinet mo, may pera. Bayaran mo. Ganun ba sinabi? Ganun ba? Hindi. Ang sinabi ng man of God, anong meron ka sa bahay? Basahin nyo. May problema ka sa pera, anong meron ka sa bahay? O, sabi nung widow, meron akong langis. Yun na lang eh. Ganun ba? Sige, manghiram ka ng mga tapayan. So, hindi masama manghiram. Ulitin ko nga. Hindi masama manghiram. Pinahiram eh. Manghiram ka. Bakit? Magpuproduce kasi yun. Ulitin ko nga. Hindi masama manghiram pag ang paghihiram mo kasi magpuproduce. I say amen. Tama ba? Sabi, sige, nakahiram ka, ibuhos mo. Tama sa storya? Habang binubuhos, nauubos ba? Hindi eh. Puno na eh, kabila naman. Naubos ba? Hindi. Hanggang merong binubuhusan tuloy-tuloy eh. Kailan huminto? Yon, nung nawala ng lalagyan. So, ibig sabihin, ang provision ng Panginoon, hindi naman talaga mauubos. Mauubos lang pag wala ka ng malagyan. Kaya I say, mga kapatid, mas marami kang malagyan. Bakit hindi mauubos? I say amen. Again, mga kapatid, yung vessel doon speaks of your life and my life. Lahat ang Diyos, nilagyan tayo ng langis. Lahat tayo may langis. Lahat. Merong sa bahay mo, in your house, meron ka nilagay ng Diyos. Yan ang tinatanong ng Panginoon. Anong meron ka? Pag nakita mo yung meron ka, ibuhos mo sa iba. Yun ang prinsipyo. Ibuhos mo sa iba. Ibuhos mo ng ibuhos. Bakit? Hindi mauubos. Tama ba? Ano sabi ng man of God? Ibenta mo ngayon yan. Bayaran mo yung utang mo. Tapos yung tira, gamitin mo ngayon sa buhay mo. Tingnan mo yung provision ng Diyos. Nakabayad ka na, may tira ka pa. Kasi He's a God of much more. I say amen. Much more. Tama ba mga kapatid? Siguro alam naman iba yung mga leaders, no? 3 linggo mga kapatid eh. Pabalik-balik kami kay Akop eh. Dahil kay Noah, 3 linggo. Dire-diretso eh. Amoeba, UTI, Romosyola pa. Ang tindi, ano? Ngayon, kung yung mentality mo, katulad ng mentality, talagang, alam mo, kami na naman, di ba? Kaawa-awa. Anong kaawa-awa? Ang mentality ko, hindi. Hindi ang kaawa-awa. Merong pagbalik ang Diyos. Ha? Alam mo bakit ganon nangyayari? May breakthrough kasi tayo. Alam ko lahat kayo, may pinagdaanan. Yung mga leaders, makinig kayo sa akin, may pinagdaanan kayo. Kahit inyo sabihin, nararamdaman ko eh. Bakit? We are in the brink of our breakthrough. Bakit? Baka naman umayaw kayo eh. Kaya tumutuka ang kaaway eh. Sorry siya, hindi ako aayaw. Set yung destination ko. Pupuntahan ko yung dapat natin puntahan. Mga say amen. Tama ba? Ulitin ko, pupuntahan natin dapat puntahan. Set yung destination. I say amen. Tasama ba kayo? Sama tayo. Bakit? Set yung destination. Ganito mga kapatid. Kung may pinagdadaanan ka, mga kapatid, pagpasalamat mo. Isang sign yan, you're walking on the right path. Tama yung nilalakaran mo. Bakit? Marami. I say amen. Pwede mo sabihin, Robin, ako na naman. Pwede ba ibigay mo naman kay Robin to? Ikaw na naman. Bakit?
papunta ka na sa breakthrough mo. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, look this. Oh, Psalms 32 verse 8. Kung meron kayong Bible dyan, mga kapatid. Psalms 32 verse 8. Ang ganda nito eh. Tingnan nyo, sige. Alam ko meron kayong e-Bible. Mga kapatid, ang lupit mo. Hawak ka ni Kristo. Hawak ka pa ni Tatay sa langit. Diniin niya pa eh. Greater than all pa eh. Hawak ka eh. Walang makapag-aagaw sa'yo. Tama ba? Ganun ka secured. Ephesians pa, hindi pa natapos. You are sealed with the Holy Spirit. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung katabi mo, sobrang secured yan. Sobra mga kapatid. Alam mo ba? Kaya nung I say amen. Kaya ako, bilang pastor, kahit lumalayo-layo ka, pastor, pwede ba akong lumayo-layo muna? O sige, lumayo-layo ka muna. Yan pala gusto mo eh. Pero tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos hindi lalayo sa'yo. Lagi mo siyang kasama. Ganun tayo ka-secured. Tama ba? Hosea, nabasa yung book ng Hosea. Ang sabi doon, meron dang cord na itinali sa bawat isa. Sabi doon, may cord na hinihila ng Diyos. Ano yung cord na yan kaya? It's the cord of love. Kaya kahit lumayo-layo ka sa Diyos, mga kapatid, hihilahin ka pa rin ng pag-ibig niya. O, tingnan mo nasaan ka ngayon. Ulitin ka nga. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Kasi bakit yung pag-ibig ng Diyos hindi lumalayo? Ay, say amen. Tama, palapakan nga natin ang Panginoon. Sige mga kapatid. Okay. Tingnan mo ito mga kapatid, no? Okay. Romans 8:37. Sinadya akong huli ito eh. Malalagay mo ba Romans 8:37? Poging inaanak. Okay. Romans 8:37. Tingnan nyo. Ay, ang lupit to. Ano daw? No, in all these things, yung sinabi ko kanina, we are more than? Bakit daw? Through Him who loved us. Kaya pala dito sa lupa mga kapatid, magtatagumpay ka kasi may nagmamahal sa iyo. I say amen. Tinimig katabi mo, may nagmamahal dyan. Totoo, may nagmamahal dyan mga kapatid. Ha? Ako personally, no, nung struggle ko nung time na yon, siguro nung pabalik-balik ako sa ospital, mga kapatid, alam niyo yung istorya. Ang nakatulong talaga sa akin breakthrough, pag-ibig ng Diyos. Yun lang kinapitan ko eh. Basta alam ko, Lord, mahal mo ako. Yun na lang. Uy, mga kapatid, yun palang susi. Kasi kahit hindi mo naintindihan yung nangyayari sa paligid mo, okay lang, may nagmamahal sa akin. Tama ba? Hindi nangyari, okay lang, may nagmamahal sa akin. Kaya magtatagumpay ka sa buhay na ito. Amen ba? Amen ba? Minsan sinasabi natin, de, pastor, cliche lang yan eh. Yung love of God. Talaga ba? Cliche ba? Hindi. Yan ang sikreto sa buhay, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, kaya ka nandito ngayon, nakatayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid. Tama ba? Kahit ano pang pagkukulang natin, hindi niya tinitingnan. Bakit? May nagbayad. I say amen. May nagbayad. Tama ba? Okay. Let me share again yung word na perish. Nababasa natin yung word na perish. Perish, tama ba? Research nyo sa original Greek. Ang ibig sabihin ng to let go eh. Bitawan. Bitawan. Kaya lang, sa John 3:16, negative yon. You will not perish. Ibig sabihin, God will never let you go. Hindi ka niya bibitawan. Ito mga kapatid, makinig sa akin. Ang naging sikreto ko, ganito. Natuto akong bumitaw. Natuto akong bumitaw sa buhay. Kaya kahit anong problema, nakakatulog na ako. Dati hindi ako nakakatulog eh. Sa totoo lang, yan ang problema ko dati. Pero ngayon, kahit gano'n ka lang problema, nakakatulog ako. Bakit? Marunong na akong bumitaw. Ano yun? Pag alam kong hindi ko kaya, ba't ko iisipin? Ha? Pag alam kong mabigat, bakit ko bubuhatin? Ibibigay ko lang sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung meron nag-advise sa'yo, sige lang, kapatid, kapit lang. Laban lang. Uy, nakakapagod yan. Kapit lang, nakakapagod yan. Sa akin yung magpa-advise, bumitaw ka. Pastor, hirap na ako. Di bumitaw ka. Bitaw. Kapit ka ng kapit eh. Subukan mo bumitaw. Magugulat ka. Bakit? May nakakapit sa'yo. Pastor, bumitaw na ako Yun nga. Praise the Lord. Bakit? Makita mo, kinakapitan ka ng Diyos.
At hindi ka niya bibitawan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, say amen. Kahit umalis-alis ka pa, malika dito. Anak ka. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tawag natin, stubborn love. Ay, say amen. Hallelujah. Okay. Kaya mga kapatid, we are more than conquerors. Hindi ko alam mga kapatid, but I feel, I can discern, especially in our case, we know yung pinagdaanan namin, but we are more than conquerors. Ha? Alam mo, kung mayroon man akong testimony sa anak ko, nakita namin, nalaman namin, ang lakas pala ng resistensya ni Noah. Bakit? Nagka-dengue nang di namin alam. Saan ka pa? Sabi ng doktor, nagka-dengue pala yan. Hindi namin alam. Ha? Bakit? Siya alam niya eh. May protection. Baka ikaw hindi mo alam eh, sakit ka, hindi mo rin alam eh. Pinagaling ka. Pinapasalamatan mo na eh, sakit ng ulo mo. Pero hindi mo dapat, nung last year, dapat may cancer ka eh. Pero pinagaling ka niya, hindi mo lang alam. Minsan, pinapasalamatan yung malit na bagay, pero malalaking bagay, marami siyang ginawa. Hindi mo nga lang alam. Hindi mo alam, bago pumunta dito, dapat may mangyayari sa'yo eh. Pero hindi nga tangka niya. Pero hindi mo alam. Anong point ko mga kapatid? It doesn't matter kung hindi mo alam. Basta siya magmamahal, mag-iingat, pagpapalain, iingatan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the love of God. Kaya nga, we are more than conquerors. I say amen. O ito lagi ko sinasabi mo, last point mga kapatid. Tandaan mo, tayo mga anak ng Diyos. Yung tinusakin ng Panginoon hindi ka victim. Hindi. You are not a victim of life. Victor ka eh. O lahat ng victor magsayo ng amen. Amen. Victor in Christ. Mananagumpay, I say amen. Yan tayo. So totoo lang, yung mga istorya nyo, dami nyo na pinagdaanan. Ang dami pinagdaanan. Tagumpay. Jeng, ang dami pinagdaanan. Tagumpay. Inay, ang dami tagumpay. Jeng, ang dami tagumpay. At lalo patuloy magtatagumpay. Bakit? May nagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. God who sees you, mga kapatid, is the God who loves you. Mahal tayo ng Panginoon. Again, mga kapatid, sa mga darating ng araw, I can say and I can see, God will prove, mga kapatid, yung pag-ibig natin. Kung pwede kong sabihin, mga kapatid, konti pa lang alam mo sa pag-ibig ng Diyos. Napakalawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen ba, mga kapatid? Again, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po tayong tumayo. Tayo po ay mananalangin.